Eto. Sa Marcos at Iverson. Eto po, mga kababayan, no? Eto po, eto yung isa sa talagang babasag doon sa mga fake news ng mga DDS. Kagaya na lang ito, pakita ko sa inyo ha. Kagaya na lang nito, fake news yung inilalagay sa kanyang vlog. Ayan. Ayan, si Pastor Pulburon ulit, mga bossing. Ayan, PBBM admin support getting smaller. Base daw po sa survey. Ayan, pinakita ko ulit si Pastor Pulburon, no? Para may patunay tayo na pinepeke nila, no? O sinisira nila yung totoong survey, mga kababayan. Ayan tingnan nyo, PBBM admin support getting smaller survey by survey daw po at sa vlog ni Pastor Pulburon na medyo namumutla na. Simula po nang nakasuhan to namutla. Tumamlay na yung vlog no, mga kababayan. So tuloy na natin to, Ay, asan ba yun? Ano ba yun? Lawmaker has dared... Dito, ito. Ayan. Game. Ano ba yun? Ay, hindi. Bumaba. Sorry. Ayaw nila sa Marcos at Iverson. Game. Yung 29%, I don't see them naman na sasabihin nilang ayaw nila sa Marcos at Iverson. Ulitin ko Yung 29%, I don't see them naman na sasabihin nilang ayaw nila sa Marcos at Iverson. The churches, it's more like wala silang pinapanigan. Parang they're thinking independently, which is good. 29%. Ito ang bilang ng mga Pilipinong nagsabing walang pinapanigan pagdating sa politika. So sila po yung mga undecided, no? Hindi sila maka-Marcos, hindi sila maka-Duterte, hindi sila maka-Kakamping. Wala. So hindi makapag-decide, no? Pansamantala ngayon, mga kababayan. Kasi dito, ang ipapaliwanag ko dito kung bakit 4% lang, no? Yung nakuhang survey ng mga kakamping. O, tuloy natin. Base sa ulat ng Octa Research Group, ang bilang na nabanggit ay ang nagsabing hindi sila maka-Marcos o Duterte o kaya naman ay taga-suportan ng oposisyon. 29%. Ito yung side na baka pwede lang sila pumanig kahit kanino, depending sa point of view, they can agree or not. Or maybe wala lang, totally wala sila pinapanigan. Okay. Samantala, nakakuha ng 31% sa political preference ng mga Pilipino si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at kanyang administrasyon. Ayun, mga kababayan, 31% po ang nakuha ng ating administrasyon o ng gobyerno ng Pilipinas sa pangunguna ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano yung sinasabi nitong si Pastor Pulburon, aka Macanyas, na pababa na ng pababa yung sumusuporta sa ating Pangulo. Ang taas-taas pa din yan. Di ba? O, tuloy. Ayaw. Ayon kay Octa Research Fellow Dr. Guido David, hindi ibig sabihin nito ay pro-Marcos talaga ang kabuang bilang na ito dahil maaari ring ang lumabas sa survey ay sang-ayon lang sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit, kumbaga, mga kababayan, ang iniisip ko dyan, kaya tumataas yan mga bossing dahil na din po doon sa stand ng ating Pangulo sa West Philippine Sea, doon sa mga iba't ibang proyekto na ginagawa ng ating Pangulo, sa trabaho mismo ng Pangulo, pangkasalukuyan, no? Na kung saan kapag ka medyo biglang nag-iba, no? Kung paano magtrabaho ang Pangulo, makaka-apekto pa din po sa future, mga kababayan. Pero ngayon, good thing at maganda, no? Ang naipapakita ng ating Pangulo, kaya naman po ang mga kakamping talagang sumusuporta kay PBBM. Tuloy tayo, ha? magandang resulta ito dahil mas mataas ito kumpara sa Hoy, Macanyas! Maganda daw resulta yon. Ano yung pinapakalat mong pababa ng pababa, no? Oh, kalma. Mag-ano ka diyan, mag-amlodipin ka, no? Baka atakihin ka diyan dahil dito sa balita. Spaghetti 'yun, pababa ng pababa, sabi ni Sir Sunny Reyes. Tuloy. kuha ng iba. And yung interpretation is 31% said, I support President Ferdinand Marcos Jr. and his administration.
Hindi pa majority, pero malaki-laki siyang porsyento. Yung mga nasa Marcos camp should be a little happier kasi medyo mataas yung numbers nila compared sa 31. It's significant. But 31 is not majority. Yeah, correct. But it's still a minority. Dagdag pa niya na ang 20% naman na nakuha ng pamilya Duterte ay nagpapakita na marami pa rin o hindi pa rin sila nawawala. Ilan? 20%, no? Although malakas pa din at madami pa ding sumusuporta pero mababa. 'Di ba? Baka naman nagkamali lang ng balita itong si Macanyas. Baka ang ibig niya sabihin bumababa ng bumababa ang suporta doon sa mga Duterte, mga kababayan. Dahil ayan, no, sila yung 20%. Oh. ng mga taga-suporta. Maybe it's lower than Ako ang nakikita kong dahilan po, unang-una yung pabago-bago ng statement. No? Yung mga pagbibintang nila sa mga pangulo na wala maipakitang mga ebidensya. Oh, tapos eto sundan pa ng no comment. 'Di ba? Sundan pa ng no comment ng ating BP kung ano ang kanyang stand doon sa West Philippine Sea. O ano pa? Diyos ko, yun yung nakikita ko na kung bakit sila bumababa, mga kababayan. No? Tuloy. the Marcos, but it's also a function of meron kasing Filipinos, whoever's in power, yun yung sinusupport nila, which is, understandable. So, the fact na the Dutertes are not in power but they still have 20, I would say that's very significant. 1 out of 5 Filipinos solid sa kanila. Meron pa din naman. No matter. So, it gives them, I think it should give them a sense of, na parang, we still have influence. We're still relevant. Sa kabilang banda, nakababahala ang mababang resultang lumabas para sa oposisyon. Yung 4% sa opposition, it's kind of low for opposition. Yung opposition, mga kababayan, no? I believe ang tinutukoy nila ditong opposition, mga bossing, tunay na opposition, tunay na opposition. Ito po yung mga kakamping, mga boss. So, ang nakikita ko kung bakit ngayon mababa yung kanilang percentage, mga kababayan. Unang-una, syempre, alam naman natin na ayaw din ng mga Duterte supporters sa kanila. At the same time, wala sila sa limelight ngayon No? Wala sila sa limelight ngayon, tahimik. So, ang focus ng taong bayan ngayon, mga kababayan, it's either Duterte, mga bossing, or Marcos. Ngayon po. Pero kung titingnan nyo po, no, yung mga ginagawa ni Attorney Leni Robredo, tahimik lang sila. Pero nakikita ko, pinapanood ko po yung mga ginagawa nila, mga kababayan. Pumupunta sila sa iba't ibang syudad, no? Nagtatrabaho, tumutulong sa mga kababayan natin ng tahimik lang, mga boss. Pero sa ngayon po, siguro 4%, pero yung mga undecided, posible, mga kababayan, na mapunta doon sa mga kakamping. Posible po yan, mga kababayan. And then, lalo na po ito, pagkadating ng eleksyon na, mga kababayan, dito na magkakaalaman talaga. No, lalo na senador, 12 yung pipiliin mo, magkakahalo-halo na yan. O eto, senador ng gobyerno, number 1 ka, number 2. O eto, si Trillanes, pwede to, pasok natin to, ganyan. Magme-merge, no? Ang pula at ang pink, possible yan. O tuloy. So, whoever's in the opposition, I would be, a bit concerned for their political future because, they're not very relevant. Ngunit kung makukuha nila ang 44% mula sa mga hindi nagpahayag ng suporta at mga hindi pa tumutugon ay halos kalahati ng mga Pinoy ang kanilang maaaring makuha batay sa survey. At the same time, meron 29% na Saka nakikita nyo po, mga kababayan, no, yung mga kakamping, nakikita nyo po yung mga kakamping. Kumbaga parang hindi pa eleksyon, malayo pa, no? Eto, nakasuporta muna kami sa pangkasalukuyang presidente, mga kababayan. Di ba? Kaya ako, yung 4% na yan, kumbaga, hindi dapat sila mag-alala, mga kababayan. At kung meron man, kung meron man, kasi sa isang gobyerno, mga kababayan, importante pa din po na may oposisyon.
no? Para hindi kampante yung mga nakaupo na, oh, wala namang sisita sa atin eh. Wala namang ganito eh, walang mag-o-oppose sa atin eh. Gumawa tayo ng kalokohan. Ganyan po ang importansya ng oposisyon. Pero kung meron mang mag-o-oposisyon, mga kababayan, no? Dito na ako sa tinatawag nating tunay na oposisyon, mga bossing. Sila po yung mga kakamping na tipong kapag ka hindi talaga okay yung ginagawa ng gobyerno, doon sila mag-o-oppose, mga bossing. No? Pero kapag okay sa kanila ang ginagawa ng gobyerno, tahimik lang po sila. At nandoon nakasuporta. Yun ang sinasabi natin na tunay na oposisyon, mga kababayan. Nung eleksyon, no, nung kampanyahan, Mark Ramos, sinasabi mo dati, mga kakamping kahit ano lang i-oppose niyan, kahit maganda na ginagawa ni PBBM, i-oppose niyan. Yun po yung pagkakamali ko dati, mga kababayan. No? Na ngayon nakita natin at naliwanagan tayo na ito palang mga to, opposition sila, pero doon sa tamang mga sa tamang hindi nila sasang-ayunan. Kaya lang dito naman po ito yung isang opposition, yung nabubuhay na opposition ngayon, ayokong opposition to, no? Yung mga DDS. Kasi kapag ayaw nila, tataniman nila ng kung ano-anong issue, tataniman nila ng mga kung ano-anong mga walang katotohanan na paratang, kesyo nagdodroga, kesyo ganito, ganyan. Yun yung ayaw kong oposisyon. Kaya po, mga kababayan, para bumalanse ang ating gobyerno, kung pipili tayo ng oposisyon, piliin natin yung oposisyon na ayaw namin dyan eh. So lahat i-oppose namin. Pagbibintangan namin na nagdodroga yan, pagbibintangan namin na nagnanakaw sa bayan yan, kahit wala kaming ebidensya. Lumagay tayo dun sa oposisyon na totoo. Kapag ka talagang para sa kanila hindi tama, dun sila babanat. Pero kapag ka nakikita nilang maganda, sumusuporta sila. Which is eto po, nakita ko doon sa mga kakamping, mga kababayan. Hindi ko pinupush ang mga kakamping sa inyo pero yun lang po yung tamang pag-aanalisa na nakikita ko, mga bossing, dito sa between opposition ng mga DDS at opposition ng mga kakamping. Ayan, di ba? O, tuloy. Undecided, and another 15% who did not answer the question. Edma. No. Ayaw nila bigay yung opinion nila, baka meron silang pinapaninggan, or baka wala silang deadma sila. Ganon. So that's a total of 44%. Ibig sabihin, almost half. Almost half. Oo, tama. Almost half. Maganda yan. Kung i-rally mo yung 4% ng opposition dun, sa 44%, 48% na yun, halos kalahati na yun. Ayon kay Dr. Guido David na ang ganitong mga survey ay nagsisilbing gabay lang sa mga botanteng Pilipino. Mahalaga pa rin aniya na suriing mabuti ang mga taong nakikita sa ganitong mga survey. So yun na nga po, yung mga survey na yan, mga kababayan, kumbaga parang, guide nyo lang yan, Guide nyo lang yan kung ano ang estado nitong mga politiko sa darating na halalan. Ayan po, mga kababayan. Naku, saktong 59 minutes and 50 seconds. Muli po, mga kababayan, doon sa mga bago pa lang po dito sa ating channel, huwag niyong kalimutan na i-subscribe para po mag-notify sa inyo. Although mababa po yung viewers natin ngayon dahil po sa paglipat ko ng lokasyon from Pilipinas papunta po dito, kaya po, pero huwag kayong mag-alala dyan kasi yung mga viewers natin sa replay na lang nanonood. Kagaya kaninang umaga, nag-live ako kaninang umaga, nasa 160 lang yata tayo nun, mga kababayan. Pagising ko na umaga, 50,000 dahil po yung iba is nandoon sa replay nanonood. Like lang po, mga Boss Chief Amoset. Paalam po, shout out kay DJ Byron Music, mga kababayan. Ayan, walang notification kasi po medyo lito si YouTube kung nasan talaga si Mark Ramos. Nasa Pilipinas ngayon, nandito naman sa ating lugar. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.